Kumusta na bansang Pilipinas? Eto na naman po tayo at mayroon tayong mga tatalakayin at ibibigay sa inyo mga impormasyon para naman malibang yung ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Ito yung isang issue na controversial ngayon tungkol dito sa ICC. Kumbaga ay yung warrant of arrest para sa dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nito. Nasangkot dun sa sinasabing war on drugs. Pero bago natin na ICC, di ba, na tinatawag, kasi baka hindi alam ng ating mga kababayan na yung International Criminal Court. So, dun muna tayo, atin muna itong ibigay sa inyo yung konti nating nalalaman para naman meron din kayong kaalaman o dagdag kaalaman sa ating mga nangyayari sa ating bansa at kung ano ba yung nababalita, kasi sinasabi lagi nilang ICC andyan na daw sa Davao, mayroon ng warrant of arrest, huhulihin na ang Duterte administration dahil sa war on drugs. So nating ibigay yung impormasyon sa ating mga kababayan, ano ba yung ICC. So ang insidente ng karahasan ang naitala 20th century worldwide. Ibig sabihin, ito ay nung panagsimulang 20th century. So, noong 1995, gumawa ang United Nations ng isang komite na tututok sa ganitong mga insidente. Kasi 'di ba nung 20th century, yung worldwide, maraming mga insidente na naganap dito na sinasabing labag sa karapatang pantao. Eto po, noong 1995, gumawa ang United Nations ng isang komite na tututok sa ganitong insidente at ang korteng ito ay ang ICC. So dito po nagsimula mga kababayan natin. So noong 1998 naman ay bumoto yung iba't ibang estado sa kasunduang magtatatag sa ICC o Rome Statute naman ito, na kumbaga 120 states ang pabor dito, kasama na ang ating bansa o ang bansang Pilipinas. So noong December 20, noong December 2000, ito na yung naging paglagda ng Pilipinas sa Rome Statute or sa kasunduan na tinatawag. Kaya noong August 30 ng taong 2011, naratipikahan naman ito. At noong November 1 din ng nasabing taon, 2021, doon na tayo naging bahagi ng International Criminal Court. So sa panahong ito, sa panahong member state tayo, dalawa sa Pilipinas ang nahalal bilang ICC judge. Ito ay kung matatandaan nyo, ang namayapang si Senador Miriam Defensor Santiago, at yung isa ay medyo nakalimot natin ang pangalan. So 2018 napukaw natin ang pansin ng ICC dahil sa war on drugs naman ng dating administrasyon Rodrigo Duterte. So noong March 17, 2018, dito naman naganap yung kumbaga nag-withdraw na ang bansang Pilipinas mula sa ICC. Kumbaga kumalas na tayo dito. So isang taon ang lumipas mga kababayan, tuluyan na tayong humiwalay o tumiwalag sa ICC. Subalit tuloy ang ICC sa pag-iimbestiga sa mga di umano'y mga krimeng ginawa sa ilalim ng drugs on war. So doon naman tayo sa criminal, dun sa, di ba, ICC. So yung I na talakin na natin, yung International Rome of Statute. Then ito namang C ay ayon sa Rome Statute naman, meron tayong pinakamalalang krimen na ito yung apat ang alam natin, yung genocide at ito yung maramihang pagpatay dahil ng mga lahi o relihiyon naman. Then yung crimes against humanity, isang sistematikong pang-aabuso naman ng maramihang individual, at ito din yung war crime, and then yung crime of aggression. At kasama na dito, kung ikaw ay naninira ng ating mga heritage o ng mga, sabihin na nating mga historia na statue, so kabilang ka dito sa iimbestigahan ng ICC kung may mga nagawa ka na mga ganito. So kasama pala yun dun sa apat na pinakamalalang krimen na kailangang imbestigahan ng ICC. So dito na pumasok yung court, kung saan ito ay hindi basta mabubuwag dahil ito ay permanent at independent ang ICC. Kumbaga hindi ito pamalit sa justice system ng Estado. So yan mga kaibigan, yung kung ano yung pagkaalam natin sa ICC na ibinabahagi lamang natin sa inyo. At alam nyo ba, noong November 1 ng 2011 hanggang March 16 ng 2019,
Pero mga kababayan natin, hindi tumitigil ang ICC sa kanilang mga pag-iimbestiga. Kaya noong November 1, 2011, March 16 to 2019, kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, ay sinusuri pa rin nila itong sinasabing war on drugs. At sa pre-trial, kung halimbawa ikaw ay nagkaroon na ng pre-trial, no, ay bubusisiin naman dito ng mga hukuman kung sapat naman yung mga ebidensya na ibinabato sa inyo o ibinabato dun sa mga sinasabing nagkasala o sa ilalim naman ng batas. Kung natatandaan ninyo, marami na ding naging sumailalim dito sa ICC na mga presidente rin na ibang bansa na sinasabing dahil sa challenges, no, ayun, nagpapatay daw itong si Omar Al-Baslin, kung inyong matatandaan, ng maraming civilian at dahil ito naman ay dun sa tunggalian ng rebelde, ay ganun yung nangyari dito. Guilty or not guilty ang hatol ng hukuman, pwede ba itong iapila? So, nakapagpalay kay napatunayan na nagkasala, maaaring 30 taon hanggang depende sa naging desisyon ng hukuman at sa pagkakasalang iyong nagawa, pwede rin maging habang buhay na yung maging hatol sa iyo dito. Ang tanong nga dito, pinapayagan ba ito sa atin sa Pilipinas na makialam ang ICC? So, para sa pamahalaan, hindi. Dahil ito pwede ditong i-apply sa atin sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating judicial system sa bansa. Kumbaga, mayroong tayong tinatawag na due process, meron tayong Justice Department na naglunsad naman ng sariling investigasyon hinggil dito sa umano'y paglabag ng nakaraang administrasyon dahil dito sa kanya ipinatupad na war on drugs. So, noong September, sa harap ng United Nations Assembly, no, pinanindigan kasi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang challenge sa kanya itong war on drugs at nais niya na ang Pilipinas ay maging mapayapa. Lalo na ang ating mga kabataan, malaya na nakakapaglakad sa lansangan at tahimik ang ating bansa. Pero, kailangan ding i-review, sabi nga, kung mayroon bang talagang nalabag sa batas itong pagsasagawa ng ating dating Pangulo sa war on drugs. Paano nga yun, di ba? Di ba nag-withdraw na nga ang bansang Pilipinas sa ICC? So, paano pa sila makakahanap ng mga ebidensya tungkol sa sinasabi nilang human rights? So, sabi nga nila ay tuloy daw ang investigasyon, nakahanda naman, ang alam natin, nakahanda naman ang mga kinauukulan itong laging sinasabing nasa Davao na yung ICC. Pero ang sabi naman ng ating mga nakakausap, wala doon namang ICC sa Davao. So dahil nga sa isa o kabilang itong si Senador Bato de la Rosa, dito sa sinasabing war on drugs noong last administration, ay ayon dito kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, maaaring sunod na buwan daw ay huhulihin na si dating Pangulong Duterte. Hindi daw tutulong ang Supreme Court sa pagsisiyasat tungkol sa drug on war. O kasi hindi daw saklaw kung pupunta sa bansa or narito na sa bansa ang sinasabi nilang huhuli na o magbibigay ng warrant of arrest dito sa dating Pangulo at sa mga alipores nito. Nilinaw din ni Vasquez na kahit umatras na daw ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito ng ICC noong 2019, ay may obligasyon pa rin daw naman sa bansa o ang bansa sa International Criminal Police Organization o itong tinatawag na Interpol. So, kung halimbawa man na maipalabas na yung warrant of arrest, maingat din itong pag-aaralan at talagang masyadong mahaba yung investigasyon tungkol dito. Sabi nga nito si De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si dating Custom Intelligence Officer Jimmy Guban daw, dun sa mga binitiwang salita nitong si Jimmy Guban, ay nais lang nito na makakuha ng negative public opinion si Vice President Sara Duterte dahil alam naman nila na naaamoy nila natatakbo itong presidente sa susunod na 2028 election. Kaya lang, ang sinasabi nga dito, ginagawa ng mga kalaban ang lahat upang ibagsak ang ating Vice President at kung sino-sino yung ikinakabit sa kanyang pangalan na sinasabing sila yung nanguna sa illegal drugs. Pati kanyang asawa ay sinabit na dito, yung kanyang mga kapatid. Kaya
nagsalita na din ang dating Pangulo ng bansa, si Duterte, tungkol sa bagay na ito. Sabi nga di La Rosa, hinihintay naman niya yung arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC. Kasi kung matatandaan nyo, si De La Rosa yung hepe ng PNP nung ilunsad campaign ng Duterte administration. At ayon kay De La Rosa, handa na siya sa anumang desisyon ng ICC at oras na lumabas ang arrest warrant ay makikita naman niya na nakikipagtulungan ang ahensya ng pamahalaan sa kabila ng kawalan nito ng jurisdiction ay maghahain naman siya ng clarificatory relief from Supreme Court. Medyo ano na to, no? Madugo na itong nagaganap na ito sa ating bansa. Hinihintay na lamang natin kung may katotohanan nga ba na narito na sa bansa ang ICC at may katotohanan na nga ba na sa next month o sa September ay magkakaroon na ng warrant of arrest para hulihin na itong mga sinasabing sangkot sa war on drugs noong panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun po yung inaabangan natin, no? Kung totoo ba o ito'y pananakot lamang o ito'y para lamang magkaroon ng negative effect ang kampo nitong si VP Sara Duterte para nga naman masira ang kanyang imahe at bumaba siya sa survey at tangkilikin naman ng taong bayan yung sinasabing andyan na ang ICC sa Davao at naka-ready na para hulihin ang mga sangkot dito. Nakakapanlumo mga kababayan natin kasi dahil sa politika sisirain mo ang imahe ng isang tao at mas lalo pang in-involve dito sa illegal drugs samantalang nung panahon ng Duterte administration ito yung kauna-unahan niya na ginawang priority project upang sabi nga niya para naman mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Sa mga susunod mga kaibigan, muli po tayong tatalakay pa at ating unti-untiin kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong mga issue at ang tinatarget ay ang pamilya Duterte. Maraming po salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.